on, naka-move on na po ako sa mga sa mga nangyari sa trabaho. Bale, binibigay, I lift everything up kay Lord na lang. And then, I have my permit na po ulit, pero open work permit. And then, nag-apply na rin po ako ng job. And I always say na God is good kasi binigyan niya pa rin ako ng permit before po nangyari sa akin to. And then ngayon po, sinasabi ko po sa partner ko na parang hindi ko lang po pinapakita sa kanya kasi sinuspindi din po siya sa work. Parang everyone sa work parang pinagkakaisahan kami. Yun po yung feeling ko. Apa. Then for the past weeks, hindi po ako nakitaan ng partner ko ng kahit anong weakness. Wala po akong worry. Wala akong worry sa loob ko. At first meron, nung first akong sinuspindi, alam nila ni Ate Aisha. At first meron. But then pinag-pray ko na kunin yung worry sa aking na siya na ang bahala kung ano mang mangyari. And nung nag-join po ako ng Bible study nyo last week, yung tayo-tayo lang, I learned na God permits this to happen. God permits everyone, like kasi may mga tao kasi sa work na parang ang evil ng mga ginagawa. Opo. So, nung narinig ko po kayo, Miss Keisha, nung last time, sabi ko, okay. Na-allow to ni God. Kasi alam niyang kaya ko. Parang may tiwala si God sa akin. And ngayon naman, nasuspende na naman yung husband ko. Pero wala akong worry. Na ano lang ako, may narinig na naman akong balita kasi galing din sa work na parating din naman sa akin na hindi na naman totoo. Yun na naman yung inaano ng ano ko. Bakit? Sana hindi ko na lang narinig. Kumbaga, sana hindi na lang pinaabot sa akin. Kasi parang nagkaka-anxiety na naman ako, nagkakaano na naman ako. Bakit kaya may mga taong ganito? Yun yung iniisip ko. Bakit kaya mga tao hindi na makontento? Kumbaga, wala na nga ako dun, wala na nga. Ang dami pang mga sinasabi na hindi totoo. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Sabi ko, alam kong kaya natin to. Pero parang may mga, as in, may mga evil talagang pumapasok. I never question God sa lahat na nangyayari. Actually, parang sabi nga ni Ate Jess, parang napaproud ako sa sarili ko kasi kung ako si Chinky noon, I think how I deal with this is magre-rage ako, gaganti ako, masama yung loob ko, as in, grabe. Pero since I accepted God, as in, ibang-iba na. Wala akong worry. Ngayon, sa sitwasyon namin ngayon, wala akong worry. Tapos parang sinasabi ko, yun nga, nakwento ko kay Ate Jess, God permits this to happen kasi alam niyang kaya ko. Yun na lang, ngayong araw lang talaga, may narinig na naman akong ano. Tapos nagkaka-anxiety lang siguro ako. Nagkakaano lang siguro ako na, parang nalugmok na naman, parang naano na naman ako. Pero, yun nga, every time I hold my phone po, as in grabe, parang kinakausap ako ni Lord. May mga, as in nasa TikTok, nasa TikTok, eto, may mga the book of Habakkuk, may mga Proverbs 16 verse 3, and then yung Exodus ni Brother Aaron nung last two Sunday, as in tumatak sa akin yun, na God will fight for me. Sa lahat ng battle ko, God will fight for me. And I know, may mga pinagdadaanan kami ngayon, alam kong malalampasan namin. Kanina nag-meeting lang yung pinatawag husband ko sa meeting. Parang sinabi niya, he felt harassed, he felt bully, he felt
being single-handed, parang pinagkakatulungan and all. Talagang sinabi niya lahat. Sinabi niya lahat ng nararamdaman namin. Kasi yung mga report sa amin is parang about mismeds lang, yung mga ganon. Pero yung mga report namin na negligence, abuse sa residente, hinahayaan. Hindi ina-accommodate. Pero kapag pagdating sa amin, ang bilis nilang mag-action. Yun lang. And yeah, ibang-iba yung chinky Amen. na Apo. na ngayon kung mag-deal sa mga ganitong challenges. Amen. Thank you po, no, Sister